So ayun po mga banateros, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. Grabe. Hindi na pagandahan ng nagagawa sa bayan dito. Pagandahan at pamahalan na ng mga relo. Eto may bago. First runner-up. First runner-up. Congresswoman ng Abra ata to. Ang lupit. Gago! Ang lupit ng ano dito, ang lupit ng tirada dito, guys. Oo. Ngayon po, ang ganda ng generation ngayon ng mga congressman, no. Hindi na siya pagandahan, hindi na pa lawakan ng project, paramihan ng tawag dito, paramihan ng may mga ano bang tawag dito hindi na ho paramihan ng project or pagandahan ng project or nagagawa sa bayan, kundi ay pamahalan na po ng mga kagamitan. Milyon pa ha. At ito mukhang may tumalo na kay Stila Kimbu. Kimburat. Gago! Ariri Kimburat and it's king. Eto na siya. Saan ba natin unahin? Ito muna ba? Ito muna. Mukhang maganda to. Ito mukhang maganda to, guys. Mukhang may kagandahan. Hindi ko alam kung saan to, no? Kung saan congresswoman ng Abra ata siya. Nga pala, bago natin ito bago natin ito simulan pa-like and share naman tayo dyan. Skip ads at mag-join sa aking join button. So, eto, panoorin natin to. Grabe to. Panoorin natin. Hit nyo yung pinakamagnanakaw sa Congress, si Ching Bernos, ang nag-iisang congresswoman sa Abra. Kilala si Ching Bernos sa kanyang mga OOTD na sobrang nakakalula ang presyo. Wow. Bukod sa kanyang bag na koleksyon na may halagang 24 na milyong piso at 24 na bag? Grabe yun. Siyam na milyong piso. 19 na milyong pisong bag. Gago! 19 million pesos. Gago! Anak ng teting. Wala na, may nanalo na. Wala na, may nanalo na ho. Wala na, may nanalo na talaga. Grabe. Grabe na to. May mga nananalo na, guys. Wala na, may na talaga, may tumalo na kay Abante at kay Kimbo at kay Ku at kay sino pa yung isa, pero may mga bago mamaya i-flex natin, may mga bago may mga bago tayong pagtapos itong video na to Grabe, lupit nyo. Ang dami naghihirap ng mga Pilipino sa bansa natin, tapos kayo yung bike, yung mga gamit nyo milyones. Gago! Meron din siyang mga 10 karat na diamonds na 27 milyong piso at 10 milyong piso. Bukod pa dito, ang kanyang mga relo kagaya ng Richard Mille, Patek at Rolex na milyon-milyon ang halaga. Tangina, 12 million. Gago! Ladies in white gold, grabe. 12 million. Aabot sa higit 200 milyong piso. Wow! Gago! Tangina, ano to? Grabe, pamahalan pa, na talaga. Ang sarap paging congressman. Mukhang ito na yung sagot sa kahirapan ng bawat Pilipino. What if na lang, lahat ng Pilipino maging congresswoman at congressman? Gago! Siguro ang yaman lahat, no? Wala silang poproblemahin. Okay, play. Ang kanyang collection ng alahas at bag. Grabe. Tunay nga na isa siyang magnanakaw at buwaya sa loob ng Kongreso. Sa mga hearing sa Kongreso, maririnig nyo lamang ito mag-opening speech. Bukod doon, wala na, tapos na agad yung kanyang trabaho at sisimulan na magnakaw. Lang pala doon. Tapos ikaw pa pinakamalakas magnakaw. Gago! Eto nagre-reaction lamang po ako sa mga video grabe, no? So may young gun na sumisikat din ngayon. Eto siya. Yan, Sino naman to?
Oy, old school Pinoy yan. Subscribe niya, post niya to. Kung may kakasuhan kayo, wag ako Si old school Pinoy. Gago! Oh, eto, Diyos mio, Marimar, Reality Young Guns. Grabe. Magkano? Sino tong congressman? Bata pa to Ito talaga, bata pa to. So, 935K. Tapos ano to? 1.6 million. Eto 16 ano to? Dollar. Akala ko 16 million Ito 1.7 million. Yan may suot-suot talaga nila. Ito yung isa, suot-suot niya rito. Yung ting 900K, dapat pala binibilugan natin to. Wala tayong pambilog Tsaka na ito to. Baka may pangbilog tayo dito. Tignan ko nga. May apps tayo rito ng pangbilog. Para maganda-ganda yung maganda-ganda yung natin. Sulatan natin yung mga pagmumukha nitong mga hinayupak na. Wala ba tayo? Ito ata meron. Ay wala. Grabe, ito naman isa. Tapos ito sa baba, yung 1.7 million. Grabe, nagyayamanan mga congressman. In fairness iba din pero eto may papanood ako sa inyong video. Na kung saan eto na siya. May nahalungkat na po ang mga Duterte supporters. Baka nga hindi na itong mga Duterte, baka nga mga Marcos supporters na rin. Nakikiano na rin dahil parang napaghahalataan na nila na sobrang magnanakaw yung mga congresswoman at congressman ngayon sa ating gobyerno. Eto panoorin natin to matapos mabisto si Kimbo, BFF nitong si Kong Bernos, lumabas na rin ang baho. Gago! Ano to? 156 million ayuda binulsa. Gago! Grabe play. Matapos maisiwalat sa publiko ang tila mamahaling gamit at luxury items na pagmamayari ng Marikina Representative na si Stella Kimbo, tila timbog na rin sa netizens online ang kanyang BFF sa Kongreso na si Congresswoman Ching Bernos ng probinsya ng Abra, kung saan ito ang isa sa pinaka-kontrobersyal na mambabatas dahil siya lang naman. Siya yung kanina. Gago! Siya yung kanina, guys. Grabe. Hindi lang pala ako yung nakapansin, kaya pala nag-viral to ngayon matapos ang nakakalulang luxury item ni Kong Kimbo, BFF nitong si Kong Bernos, timbog na rin ng publiko. Tinatayang mahigit sa 156 million pesos na halaga ng kanyang relo, bag at diamante na timbog ng bayan. Ang huminto o nag-terminate ng budget briefing ng Office of the President na sa loob ng 15 minutes, aprobado agad ang 10.5 billion pesos fund ng Office of the President. Sa nasabing revelation ng ilang mga political analysts, tila timbog si Congresswoman Ching Bernos dahil nasiwalat na sa publiko na tulad din pala ni Congresswoman Stella Kimbo. Hindi, mas malupit to. Gago! Biruin mo, bag lang nasa 16 million na. Mas malupit to kaysa kay Kimbo. Mas malupit to kaysa kay Abante. Nakakalula ang koleksyon ng kanyang mga luxury items tulad ng mga diamante, relo at bag na nagkakahalaga ng 156 million pesos. Yun Gago! Tingnan mo yun tawag dito 17 million. 17.4 million pesos. Titanium automatic. Automatic to? Yung relo. Ang lupit. Ang tanong ng taong bayan, saan galing ang yaman ni Congresswoman o nilustay na rin ba daw nito ang pondo ng taong bayan? Panoorin ang full video. Kung magnanakaw si Teacher Stella. Yung pala yung kaninang pinilay ko. Pinilay ko pa kanina, meron naman pala dito. Kahit na channel to, di mo naman ako in-inform. Gago! Okay, play. Meet nyo yung pinakamagnanakaw sa Congress, si Ching Bernos.
ang nag-iisang congresswoman sa Abra. Kilala si Ching Bernos sa kanyang mga OOTD na sobrang nakakalula ang presyo. Bukod sa kanyang bag na koleksyon na may halagang 24 na milyong piso at 19 na milyong piso, meron din siyang mga 10 karat na diamonds na 27 milyong piso at 10 milyong piso. Bukod pa dito, ang kanyang mga relo kagaya ng Richard Mille, Patek at Rolex na milyon-milyon ang halaga. Aabot sa higit 200 milyong piso ang kanyang koleksyon ng alahas at bag. Tunay nga na isa siyang magnanakaw at buwaya sa loob ng Kongreso. Grabe. Sa mga hearing sa Kongreso, maririnig nyo lamang ito mag-opening speech. Bukod doon, wala na, tapos na agad ang kanyang trabaho at sisimulan na magnakaw. Kung nalula na raw kayo sa ilang mga collection at luxury items na di umunay pagmamayari ng Marikina representative na si Stella Kimbo, kabilang ang mga limited edition na relo, ilang mamahaling branded na bags tulad ng Chanel, Goyard, Dior at Hermes Paris, tila hindi pa raw ito ang ilan sa mga pinaka-itinatago ng mga kongresista dahil bukod sa Marikina representative at controversial congresswoman na si Stella Kimbo, baka raw manginig na sa galit ang taong bayan kapag nalaman pa nila na ang BFF ni Stella Kimbo sa Kongreso na si Congresswoman Ching Bernos ang isa sa pinaka-pinututukan ngayon ng taong bayan dahil sa kanyang hindi mabilang na luxury items na tinatayang may total amount of 156 million pesos. Ito! Kaya naman pala hanggang ngayon, hindi sumasagot etong si Congressman Stella Hermes Kimbo at si Benny Domani Abante Atras. Gago! Dahil, kaya hindi sila sumasagot dahil may mas pinaka malupit sa kanilang tatlo. Gago! Ha? Kaya pala hindi sila sumasagot. Gago! Kaya naman pala puro deadma lang sila at padila-dila na lang ngayon si Abante. Oy, may lalabas tayong video kay Abante, tandaan yan, abangan yan. Oo, tsaka may lalabas tayong video kay Kimbo. Grabe, kaya naman pala kaya pala medyo sila na, oy, bakit nyo kami sinisita? May mas malupit sa amin. May mas sa amin, may mas magarbo ang gagamitan. 156 million bag pa lang. Gago! Ha, hindi. Sa inyo kotse, 18 million wala. Paano pa kaya yung kotse nito? No, paano pa kaya yung kotse nito, mga kabanateros, mga kabiyaya? Di mas lalong tumataginting na milyones. Baka nga umabot ng 30 to 40 million ng kotse nito. Gago! Baka meron na tong yung sasakyan ni Batman. No? Baka may sasakyan na to ni Batman. Baka ito si Catgirl. Catgirl, cat. Ang lakas mang cat sa kaban ng bayan. Gago! No, grabe, 56 million. Oo, kuntindi mo ma'am. Sana ma'am magsalita ka about dito alam nyo, hindi tayo nagsasawa na mag-content ng mga ganito. Dahil ito po ay hindi po ito na hindi ito nalalaman ng ibang mamamayang Pilipino dahil unang-una hindi naman din ito naibabalita sa mga mainstream media. Dahil alam naman natin na mga mainstream media, yung iba dyan ay umiilag din na maibalita itong mga ganito. Pero nagtataka tayo na bakit kinukonsinti ito ng pinakamataas sa kanila? Yun yung katanungan dito, bakit kinukonsinti ito ng pinakamataas nila or pinaka-leader nila? Ano kayang hindi kaya kinukonsinti itong mga kanyang mga bataan baka isa rin siya sa ganito? May papakita ko sa inyo. Gago! Tuloy natin. Ang shocking revelation galing mismo sa insider sa Kongreso kung saan
ang isang kongresista ng ABRA na kilalang kadikit ni House Speaker Martin Romualdez at President Bongbong Marcos ang isa pala sa may pinaka-nakakalulang koleksyon ng mga luxury items sa buong mundo. Kaya naman pala, magtrupa naman pala. Gago! Magtrupa naman pala eh. Okay lang pala yan. Wala, tropa ko yan. Si Congresswoman, okay lang yan. Trupa yan, trupa. Oo, pwede yan sa mga luxury item. Gago! Oo, magkano kailangan mo, trupa? 156 million, bigyan agad yan. Gago! Andiyan pa naman si Kuya Wawi. Oh, wapait ka sa cash! At meron ba bugas? Gago! Kapanood niyo yung video niya na yun? Ha? Tawang-tawa ako dun eh. Sabi ko, ay pa. Oo, parang yung dating nag-trending na autistic versus Pipe. Ikaw! Wala akong pakialam sa'yo! Naging kontrobersyal ang pangalan ng ABRA Congresswoman nang tapusin ito o i-terminate ang Office of the President budget na nagkakahalaga ng 10 billion pesos sa loob lamang ng 15 minuto. Matapos ito, siya pala ang nag-terminate nung budget ng Office of the Vice President. Siya pala ang nag-terminate noon. Kaya naman pala eh. Tapos, nung tinerminate, naghingi siya ng parang budget. Paano ba yun? Hingi siya ng budget at gayon, pinambili niya na ng bag. Charot. Gago! Siya pala yung nag-terminate no. Na okay, gets. Bata nga ni Tambi to. Wala na tayong pag-uusapan. Hindi na. Wala tayong pag-uusapan. Hindi na tayo magtataka. Basta bata ni Tambi, goods to. Gago! Basta bata ni Tambi, wala tayong pwedeng ireklamo. Pag nagreklamo ka, kaso ka. Gago! Pag nagreklamo ka, kaso ka, ha? Yan ang kaganapan ngayon. Kaya wag na tayo magtanong. Kasi yung mga huling nagtanong mapatungkol kay Tambi ay kinasuhan. Tinanggalan pa ng ng prangkisa yung network. Kaya tayo ay wag na tayo magtanong. Hayaan na lang natin silang magpayaman. Mga ulol. Yan ang hindi kami papayag no hanggang buhay pa kami, hanggat puro nga pala may mga pananakot na na kumakalot ngayon. Na number 1 ang Banatero sa mga pinaghahanap dahil gustong ipatumba. Gago! Gustong ipatumba ang mga Banateros at ang mga iba pang Duterte vloggers. At yung mga Congress woman and man parang nagbabalak nakakasuhan lahat ng mga vlogger na mga nag-content sa kanilang luxury item. Gago! Sa mga kanilang mga kagamitan na sobrang mamahal. Sa kanilang mga kagamitan na sobrang talagang hindi mo matansya sa utak mo na paano nila nabili yun. Nang dahil lang ba sa kanilang sahod sa pagiging congressman, ay nako po, hindi mo kaya yun. Oo, yan, may mga kumakalat ngayon. Pero yun nga, sabi ko nga sa inyo, kahit anong pananakot nyo sa amin, nandito pa rin kami. Magbibigay pa rin kami ng balita na makatotohanan para sa bayan. Dahil itong mga katulad na ganitong balita, hindi ito nalalaman ng ibang mamamayang Pilipino. Oo, tagong-tago to. Pinagtatakpan to lalong-lalo na ng ibang mainstream media. Hindi ko naman po nila lahat, no? Pero meron po talaga dyan. Meron dyan na mga mainstream media na bukod sa mga fake news ang pinagbabalitaan nila, hindi nila binabalita yung mga karapat dapat malaman ng taong bayan. Kaya ito, kami, andito ang Banateros, andito ang mga Duterte vloggers para pag-usapan at ihatid sa inyo ang mga balitang ito. Tignan mo yung mga tansu vlogger, puro kami content kasi hindi nila naman din kaya to eh. Kasi pag binanatan nila tong mga to, wala silang 50-70 allowance. Gago! Okay, play. Pinag-aralan na siya at minanmanan ng maraming political analyst
na kung bakit tila gano'n na lamang kalakas sa Kongreso ang Congresswoman ng Abra na sa loob lamang ng 15 minuto, tinapos nito ang mahigit sa 10.5 billion peso budget ni Bongbong Marcos na ni walang isang kongresistang nagtanong laban sa kanya. Ilan sa mga netizen at political analysts ang nagbigay ng kanilang mga pag-aaral patungkol sa kongresista ng Abra kung saan nabisto na bukod sa napakaraming collectible items at luxury goods nito, di umunay sangkot rin si Congressman Ching Bernos sa ilang mga akusasyon patungkol sa korupsyon at di umunay illegal na smuggling sa bansa. Hindi ba man tapos ang akusasyon sa kanya, tila marami ng netizen ang kumukumpirma na nakapagtataka raw talaga ang yaman ng... Hindi na natin yan tapusin, pero ito lang masasabi ko dyan, no? Hanggang kailan kaya natin kukonsintihin ng mga ganitong galawan ng mga politiko na nakaupo sa ating gobyerno? Hanggang kailan natin pagtitiisan na merong mga politiko na talagang hayok sa pagnanakaw sa kaban ng bayan? At ito nga, no? At ayun nga, no, speaking of parang may lumalabas dito na issue kay Congresswoman na ano ba pangalan nito? Bernos. O parang may illegal smuggles. Parang may kaso ata. Ito napapansin ko Pansinin niyo maigi to. Lahat ng mga congressman na talagang pumupukpok at nang didikdik sa mga Duterte, especially to BP Sara, hindi nyo ba napapansin na may mga kanya-kanya silang kaso na hindi pinag-uusapan at hindi binibigyan ng pansin ng ating gobyerno? Hindi nyo ba napapansin yun? Katulad lang yan ni convicted Franz Castro, the child abuser. Gago! Diba? Tapos, meron pang isa, yung asawa ni Congressman Luis Tro. Na, ano bang kaso yun? Basta, may warrant of arrest yun. Tapos, hanggang ngayon, hindi pa rin nakikita ang kanyang asawa. At ito pa nga, si Congressman Benny Damani. The Sintron Boy. Gago! Sintron Boy. The Sintron Boy, 'di ba? Merong issue diyan. Di umano ito wala pong 100% po. Ito. Di umano ay merong 189 PDAP scam. 'Di ba? 189 million PDAP scam. So hindi rin niya napapansin. At meron pang isa. Marami sila diyan. Na may mga kaso na hindi napapansin ng ating mga gobyerno. Ngayon, mapapaisip tayo na kaya siguro todo tanggol sila kay Tamba da Buaya 2. Siguro baka natatakot sila na mahalungkat yung mga kaso nila. Kaya todo epal lang na lang sila ngayon at todo tanggol, todo pasikat sila para hindi mapansin yung mga nakatagong kaso sa kanila. Speaking nga, diba? Speaking of towns, hindi yan. Mamaya na tayo dyan. Eto, meron dito You know. Nakikita nyo ba yan, mga madlang people? Sana all, time is gold. Time is gold. Speaking of leader, the Buaya 2. So, eto si Buaya 2. Nakikita nyo ba yan? Nakikita nyo ba yan? Audemars figure limited edition Leo Messi Royal. Grabe, 2.9 million. Gago! Wala na, minanalo na talaga. 2.9? Konti na lang to, hindi mo pa ginawang 3 million Nahiya ka pa. Gago! Nahiya pa to, no? Kaya naman pala, like,
Like father, like son. Oh, diba? Sa may video si Kimbo na sinabi niya na ang ama ng komite, ama ng Congress ay walang iba kundi si Kamba. Gago! Oh, so bali inamin ni Kimbo yan na siya ang ama. Kaya naman pala. Ngayon, alam na natin. Oh, like father, like son. Oh, hindi ako nag-post niya na. Si Galin Carita Talks. Oh, baka mamaya ako yung kasuhan. Oh, nag-reaction lang ako. Oh, ngayon hindi na ho tayo magtataka kung bakit may sila Kimbo, si Burno, si Abante, yung iba pang mga congresswoman dyan, congresswoman at congressman na hindi pa nabibisto ngayon pero soon, baka bukas sa Makalawa, kayo na yung nagbabiral na ngayon with the item check nyo with the luxury item nyo, no? Kaya naman pala may pinagmanahan at kasi ganito lang yun kung ayaw mong gawin ng mga ng mga tauhan mo, dapat hindi nila nakikita sa yun. Katulad dito, nakikita nila to sa iyo na uy, si Boss Amo may ganitong gaya tayo. Kayang-kaya naman natin yan di ba? Naglabas ng 500 billion. Oo, para sa atin naman yun Para sa mga project natin, gawa lang tayo ng isang project, okay na yun. Gago! Oo, 500 billion yun billion. 500 billion sa mga projects ng mga congressman at congresswoman, di ba? Di umano. Oo, may nababalitaan tayo niyan dati. At yung dalawang nagtanong niya, nakasuhan pa nga. Kawawa naman yun sila ka Eric at sila Ma'am Doc Lorraine Badoy na kinasuhan, no? So dito, may kita nyo dyan, yan ang laki 2.9 million relo pa lang. Wait lang, isipin natin maigi. Sige, sabihin na natin na kasi si Marcos mayaman, okay? Doon tayo. Si Marcos mayaman, talagang may pinanganak yan na may gintot. May kutsara at ginto na may kutsara at tinidor na ginto yan. No? So nandun na tayo. Si Romualdez, pinsan ni Marcos. So alam din naman din natin na may yaman din naman din talaga etong si Romualdez. Ngayon, eto ang katanungan dyan. Eto ba ay galing sa yaman ni Romualdez or ni Marcos? Or galing sa pera ng taong bayan? A, none of the above. Gago! Ano lang naman etong mga nangyayari na to, hindi to pang babash. Nagtatanong ang taong bayan. Ako, isa na rin ako doon. Nagtatanong kami na kung etong 2.9 million, galing ba sa pera niya? O sa yaman niya, di ba? Or galing sa kaban ng bayan. So, yun po yung katanungan dyan. Yun yung mga katanungan dyan sa mga naglilipa ng mga issue ngayon. Mapatungkol dito sa mga mamahaling gigintuing mga tawag dito, mga kagamitan nila. At sa totoo nga lang, meron na wait lang ito marami na naman po, meron na naman. Bakit may may Fernando po Jr., may bago ngayon si Abante, meron dito na grabe, no? Pinost lang nung nakaraan. May katulad nito sa senators din sa senators din meron. Oo, may sa senators merong issue din yung kay Gatchalian, no? Na proud siya sa relo niya, pinilex niya pa kung magkano. Ang kapal, 'di ba? Gago! Ganyan katindiho ngayon, pakapalan ng ang mga politiko. Oo, pakapalan na ngayon. Katulad nito, may nakita tayo dito ngayon. Eto pa yung isa, in-interview to kahapon ni Ted Pailon. Katulad lang yan. Tingnan natin. Lakihan natin. Yan, magkano to? Magkano to? 7 million? Gago! 7 million o 700K? 7 million ata, guys.
Magkano to? Anak ng Teteng. Wait, tingnan natin ha. Tingnan natin sa comment. Tingnan natin sa comment ha. Sino naman to? Si sana all congressman. Si congressman Kuhol. Ay, sorry. Oo, ito, matapang lang pala ang mga congressman. No, gaya ni Roland Valeriano. Pag akala nila di malalaman ng mga tao yung mga pinagsasabi nila. Tingnan natin, no. Ay, grabe. Ano naman to? Akala ko ba simple living ang Duterte? Ay, nako. Sige, total, napindot ko to. Pag-uusapan natin to. Yang asawa, yang misis yan, di ko alam kung misis ba to ni PRRD. Mayaman na yan, ha? Bago mapangasawa ni PRRD, mayaman na yan. Mayaman na yan. Kaya wag niyong ipanghabla sa amin yan, ha? Mayaman na yan. Ito yung tanong namin. Ha? Ha? Grabe, oh. Ito, naglilipa na, no? Ito na, sana all. Na-interview pa to ni Ted Filon, sabi, simpleng tao lang daw siya. Ginagampanan niya lang daw ang kanyang trabaho. Ang lupit naman po kung ganito, parang gusto ko na rin pong gampanan talaga ang trabaho ko. Anong klaseng trabaho po yan, Kong? Baka hindi niyo po masyadong nililinaw sa amin, baka trabahong pagnanakaw po yan. Gago! Baka lang naman, Kong. Kong, wag po kayo... sa lahat po ng congressman, congresswoman na makakapanood ng mga videos ng iba't ibang mga reactors or mga vlogger na piniplex or nire-reactionan yung mga mamahalin yung gamit, wag ho kayong mapikon. Wag ho kayong magalit. Sa totoo nga po, magpasalamat nga po kayo sa amin. Alam niyo kung bakit? Ha? Tanong, ano? Ha? Alam niyo kung ba't kayo magpapasalamat sa amin? Una nakikilala kayo ng dahil sa amin. Ha? Mas nakikilala kayo. Pangalawa, kung ayaw nyo palang maplex yung mga mamahaling gamit nyo, bags, relo, sasakyan, kung ano-ano pang kayamanan nyo na galing sa kaban ng bayan, tayo na, huwag kayo magnakaw, ha? Kung sakali man ho na galing ho sa kaban ng bayan yung pinambibili nyo ng mga gamit nyo, wag ho kayong magnakaw. Wag ho kayong kumupit sa kaban ng bayan. Para ay pangbili lang dyan sa mga putang inang relo nyo. Gago! Na-high blood nyo na naman ako eh. Naging banal na ako ng ilang linggo eh. Ganun lang yun eh. Huwag kayo mapikon kasi ito nga, mahirap dito. Ganito kadumi ngayon ng industriya ng social media. Lalong-lalo na kapag ang nire-reactionan mo, hindi naman banat tong ginagawa namin eh. Nagtatanong kami kung galing ba sa kaban ng bayan yan or galing sa yaman nyo. Ngayon, kung galing sa yaman nyo, ipakita nyo kung ano yung yaman nyo. Gago! Para maniwala kaming lahat. Yun eh. Ang mahirap kasi dito, parang nangyayari, may mga sabi-sabi na kapag binanatan mo mga congressman, congresswoman, or nireactionan mo, parang ang gagawin ay kakasuhan ka. Kakasuhan ka, sasampangan ng kaso, ganito, ganyan. Yun yung mahirap ngayon. Alalanin nyo, si Banat Bay, sinampulan niya. Diba? Si Banat Bay, nag-reaction lang si Banat Bay doon sa video na napanood niya, na pinapanood niya, siya pa yung kinasuhan. Tandaan niyo na si Banat Bay sinampulan na ho ni Saldico. Diba? At sa totoo nga lang napaka naawa nga rin ako doon kay Banat Bay dahil hindi niya naman pinagmumura si Saldico. Hindi niya naman sinabi na, oy, magnanakaw kang hayop na pandak na mukha kang kuhol. Gago! Ganon, di ba? Hindi naman niya ginanon. Nanood lang siya, nag-reaction ayon sa opinion niya. Ngayon, kinasuhan siya. Ganyan yung mga sabi-sabi ngayon na panakot ng mga congressman, congresswoman, hindi ko po 100% kung totoo po ito, na kapag nireactionan mo sila or kapag ginawan mo sila ng video, ginawan mo sila ng reaction na ayon naman dun sa napapanood mo at nakita mo, kakasuhan ka. Ngayon,
sinasabi ko ito sa inyo mga banateros para maging aware po kayo. Kung sakali man na alam nyo naman na sobrang init ng mata o sobrang init ng banateros, ang isa sa Gago! bubulol ako sa sobrang gigil ko to eh. Alam nyo, ang banateros ay sobrang laking tinik din sa lalamunan ng mga politiko. Hindi lang po si BP Sara. Oo. Kami yung parang sa 100%, kami po yung 50% na tinik sa lalamunan ng mga politiko. Lalong-lalo na yung mga magnanakaw ng mga politiko. Oo, ang pinaka 100% na tinik sa lalamunan nila, yung mga Duterte. So ngayon, mainit yung dugo sa amin ng mga politiko dahil nabibisto sila. Katulad lang nito, ni Congressman Valencia Batog, Valencia, tsaka yung babae kanina, at si Kimbo, si Abante, lahat po sila, kahit yung mga natatagong kaso nila, nabubunyag. 'Di ba? Ganun yun kaya init na init sila, lalong-lalo na sa mga Duterte vloggers. Hindi lang din sa banateros, pati sa lahat ng Duterte vloggers. Meron pa nga dyan, parang si Joey ata, kinasuhan din ni, di ko alam sino yung nagkaso dun. Si Ruglares ba yun? Kasi, di sa totoo lang ito hindi ko talaga kabisado ang mga pangalan ng mga congressman to. Kung hindi dahil dito sa mga nag-trending na mga relo bag nila na ubod ng mamahal, hindi ko makikilala tong mga hayop na to eh. Gago! Sa totoo lang, katulad lang nito ni sino ba tong congressman na to? Ulitin natin, tingnan natin pangalan niya. Roland Valeriano. Hindi ko siya kilala. Hindi ko siya kilala. Ini-interview nga to ni Ted Filon kahapon, hindi ko siya kilala eh. Basta pinanood ko lang. Gago! Tsaka hindi, ikaw ba naman ganito yung tsura, hindi mo to kadalasan makikita sa pagiging congressman. Makikita mo to mga sa pelikula, yung yung matumbling, yung laging tinatudtod ng bala. Gago! Yung tipong kahit ilang beses mo nang pagbabarilin, buhay pa rin. Gago! Doon mo to kadalasan makikita, no? Ay nako. So kami, ayun pa rin, nandito pa rin kami, focus pa rin kami sa goal namin na makapaghatid ng makatotohanang balita para sa mga kapwa namin Pilipino. Kasi yung mga ganito nga, hindi ito nababalita ng ibang mainstream media. Kasi nga, yung ibang mainstream media dyan, hindi ko po nila lahat yung iba. Bato-bato sa langit, ang tamaan, bukulang ka sana. No? Hindi namin nilalat yung ibang mainstream media kasi yung ibang mainstream media nakapokus na lang po kay Alice Go, kay Pastor Apollo Sikibuloy, sa War on Drug ni Tatay Digong, sa confidential fund ni BP Sara. Doon na lang sila lagi, yun na lang lagi nababalita nila. Ultimong yung mga nawawalang bata ngayon, halos araw-araw nakakabasa ako sa Facebook ng 3, 2, 5 sa isang araw. Nakita ko yung post na may mga missing person ng mga kabataan ngayon, mga dalagita, mga kabataan na nawawala, pero never hong binalita yan ng mainstream media. Diba? Bumalik na naman po yung dating isa sa mga kinakatakutang nangyayari dito sa Pilipinas, yung pagkawala ng mga kabataan. Ngayon gusto nyo pa rin. Ngayon mga tansu supporters, gusto nyo ng ganyan. Ayan na, ninanakawan na kayo, sinasampal na kayo ng pagnanakaw nila harap-harapan. So ayun mga banateros, mga kabiyaya, hanggang dito na lang yung video ko. Anong may kukomento nyo rito sa mga napanood nyo, comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. At siyempre, no skip ads tayo. And sa mga gustong sumali sa ating fan sign, pindutin nyo lang yung join button dyan. Bahala na kayo sa buhay nyo, and bye-bye and peace. God bless. Walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, banateros ay tinutulungan.